Sabi nila, ang bawat bata ay may pangarap. Ako rin ay may pangarap. Simpleng pangarap ang matuto, intindihin at tanggapin. Tanggapin ang responsibilidad na kailangan kong gampanan. Naniniwala ako na bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan at paraan ng pagkatuto. Kaya kahit araw-araw man ay parang bagong pagsubok, patuloy kong kakayanin para sa mga munting pangarap na aking gagabayan tungo sa kanilang pagtupad. Would you like to watch us first? Okay, what? Do you want that? Okay, what? Okay, you can join us when you're ready, okay? But this time, hold this one, stay calm, and relax, okay? Okay, everybody, stand up. Let's do our dance again. But this time, gently in 5, 4, 3, 2. Look at them. Do you want to dance the last part? You can join me. Let's go. Let's go. Okay. 1, 2, 3, 4. Hello po, Good teacher. afternoon Si Angela po. Mami! Sige po, tuloy po muna kayo. Tablet? Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po, teacher. Yes po. Gusto ko lang po kayo ni-inform regarding po sa practice ni na Angela kanina. Opo, teacher. Very excited nga po siya. Yes po, super excited po si Angela and memorize niya po lahat ng step. Pero kanina po, Mami, during our practice, bigla po siyang na-overwhelm. Bigla po niyang tinakpan yung ears niya, nag-cry po siya ng malakas, and bigla po siyang nag-stomp ng feet. Nag-tantrums po si Angela. Ginawa po namin, pinatay po namin yung music. Ginawa po ni Teacher Je, binigyan po siya ng toys para mag-calm. Pero at the end, nakasali naman po si Angela dun sa last practice po namin. Si Angela? Hindi siya nagtatantrums. Mabait nga siya sa bahay eh. Baka may nangasar lang sa kanya. Excuse me po. Yes po, Mami, nandun din po ako kanina. Tapos si Angela po, nung nagpa-practice kami, tinakpan niya po yung tenga niya, tapos umiyak po siya ng malakas. Pero after a while po, nag-calm down naman po siya, di ba po, teacher? Oo nga po, Mami. Bale, sinasabi po namin sa inyo to, hindi para po sisihin si Angela, kung hindi para matulungan po natin si Angela. Ayoko lang kasing isipin ng iba na pasaway siya. Hindi po sa ganun, Mami. Super active po ni Angela and nakakapag-follow naman po siya ng instruction. Di ba, Teacher Je? Yes po. Siguro, Mami, pagod lang po siya or kaya nga po, sabi niyo po, puyat po siya. And hindi po ganun ka-familiarize yung music sa kanya. Kaya medyo na-overwhelm po si Angela. Pero mabait talaga tong si Angela, teacher. Let's go, Angela! Say goodbye to Teacher April and Teacher. Bye, Angela. Bye! Bye! Thank you, teacher. Sige po. Hi, Te! Huy, Te! Huy! Okay ka lang? Medyo. Hindi ko alam anong gagawin ko. Alam mo kahapon, nagpa-practice kami. May nangyari. Oh, anong nangyari? Kilala mo si Angela, Te? Yung bagong student ko? Yung bagong student dito sa school? Masyado siyang na-overwhelm kanina sa practice. Hindi ko alam kung anong gagawin namin ni Teacher Je. Nag-stomp siya ng feet. Kinover niya yung ears niya. Talagang nagwala siya, Te. Ginawa namin ni Teacher Je. Kumuha kami ng toys, binigay namin sa kanya. Pinakaum namin siya. Ang hirap. Walang naka-indicate kung anong condition niya. Oh, kaya pala. Ang hirap natin. Yun na nga. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Te, pwede ka rin naman mag-research. Read about sensory sensitivities, autism spectrum behaviors, and strategies for supporting children who may have special needs. Para kapag kinausap mo yung parents or yung head mo, you have some background na rin. Oo nga, no? That makes sense. I want to be prepared.
True! And remember, you don't need to label her yourself. Ang goal mo lang dyan is suportahan yung bata and mag-gather ng information. The school can work with the parents naman and specialists if needed. Thank you, Thea. I think I'll start keeping detailed observation and read more about sensory sensitivities. Gusto ko lang gawin yung tama para sa bata. Ikaw pa ba? You're doing great kaya. The fact that you care this much already can make difference na eh. Good morning, Angela! Put your bag at the back and take your seat. Angela, pick up your bag. Pick up your bag. Put it on the back corner. Angela, don't drop it. How you put your bag properly? It's okay, Maren. She didn't think. Let's see. Angela, I can see you're very upset. She's eating this morning. It's fine. It's okay. It's okay. Okay. Let's read together. Okay, it's okay. One, inhale. Exhale. Two, inhale. Exhale. Okay, three, inhale. Exhale. Hold this one. Hold this one. Oh, it's okay. Calm down. Okay, it's okay. It's okay. Sometimes, a friend can feel overwhelmed when their morning routine change. What should we do when your classmate is upset? Give them space, stay calm, and Tell the teacher! It's okay, Angela! very good, Neri. Maren, are you okay? Yes, teacher. Okay, everybody, let's start. Good morning po. Nandito po. Sige po, pasok po muna kayo. Hello po, good morning po, Maren. Yes, good morning. Yes po, I just want to inform you po about po sa nangyaring incident kanina sa class. Oh, is Maren okay? Yes po, okay po si Maren. May minor incident lang po na nangyari. Kanina po kasi mami sa class, yung bagong student po na si Angela, upset po siyang pumasok dahil na rin po nagbago yung routine niya kaninang umaga. Na-overwhelm po si Angela and hindi po sinasadya na natamaan niya po sa arm si Maren. Hala, teacher, hindi po ba siya nasaktan? Hindi po mami, nabigla lang po siya nung natamaan siya. And pina-check ko na rin po siya sa nurse po natin dito sa school. Pagkatapos po nun, naging okay naman po siya. And after po nun, alam naman po ni Maren na hindi po sinasadya ni Angela. Oh, I see, teacher. But why did this happen? Kasi po mami, may difficulties po si Angela kapag po nag-change yung routine niya. Na pwede po magpa-trigger sa kanya. Tulad po kaninang umaga mami, nag-iba po kasi yung routine niya. Kaya wala po siya sa mood. Yes po, we were both with her po kanina. And to calm her down, binigyan po namin siya ng breathing exercises, tsaka po yung sensory toy. Okay naman po siya for now, but still, she's still learning to manage her emotions po. Yes po, Mami. Gusto lang po namin kayong i-inform about po sa incident na nangyari kanina and to reassure po na okay naman po si Maren. Thank you for letting me know and for handling it calmly, teachers. No worries po, Mami. Mas maganda po talaga na may open communication po between house and school para mas masupport po natin ang mga bata. Yes, thank you so much, Teacher April. Thank you so much, Thank you po. Teacher Janet. Maren, baby, let's go na. Let's go home. Hello, Mommy! Hello, baby. Oh, you say goodbye na to your teacher. Bye. Yes, Come on. thank you so much po. Let's go, baby. Bye! Ingat po. Hello po, teacher. Si Angela po. Dito po.
Hello po, Sige. ma'am. Ay, pasok po. Good morning po, teacher. Good morning po, mami. Gusto ko lang po kayo i-inform about po sa nangyari kanina sa class. Okay lang ba siya, teacher? Did something happen? Physically, she is fine po, pero pumasok po siya na nagtatantrums. Wala po yata siya sa mood, mami. May nangyari po ba kanina bago po siya pumasok? Parang nag-iba po kasi yung routine niya kaninang morning. Ano, teacher? Hindi siya ganon. She's very well behaved. Pero kanina kasi, mami, pilit po niyang sinisigaw ng no breakfast, no tablet. May nangyari po ba kanina? I think kanina, teacher, medyo malilate na kasi kami. So, there was not enough time for her to eat tsaka para maglaro sa tablet niya. Pero I told her naman na we can play it later after school. Alam ko po, mami, mahirap pong paniwalaan. Pero iba po kasi sa ngayon sa mga nakaraan. This time may nasaktan po si Angela, pero hindi naman po niya sinasadya. Angela, she's never like that, teacher. Hindi siya marunong manakit. Yes po, mami. Magkasama po kami kanina. Para po mag-calm down siya, binigyan po namin siya ng breathing exercises, tsaka po yung sensory toy. Pero napansin po namin may pattern, and this pattern happens po pag may sudden changes po sa routine, tsaka yung environment niya. Yes po, mami. Hindi naman po dahil sa disobedience siya. Angela experiences the world differently. Mas affected lang po siguro si Angela kapag po may mga changes compared po sa mga peers niya. Are you saying that there's something wrong with her? Mami, wala pong mali kay Angela. Angela is unique. Mas kailangan lang po natin siyang intindihin. Pero yung nangyari po ngayon, mas magbe-benefit po siguro kung meron na po tayong professional help. A developmental pediatrician can help us understand kung bakit ganyan po yung behavior ni Angela. Hindi ko alam, teacher. Akala ko simpleng behavior lang. I never thought it could be Mami, this. wala po kayong kasalanan. Wala pong dapat sisihin. Ang importante po ngayon, tulungan po natin si Angela. Yes po, mami. While waiting po sa schedule and result, we will continue supporting her po in her class, and then keep her safe, tsaka po turuan namin ma-manage yung emotions siya na mas maayos po. I understand, teacher. Thank you so much po, teachers, for helping us, for understanding, and for being patient with me. At saka sa anak ko na si Angela. Thank you so much, teachers. Mami, remember, Angela is not alone. Magkakasama tayo. Tutulungan natin siya. Good morning, Miss Manla. Good morning po, Doc. Thank you po for coming in today. So, I have reviewed po yung history of Angela from the school as well as from the assessment po kanina. So, I will walk through you po dun sa condition po ng bata po today. Doc, I'm actually really worried po kasi hindi ko po kasi na-expect na ganito. It's okay po, Mami. I know po kinakabahan po kayo. So, based po from our evaluation po today, we conducted po na, and yung result po, ang lumabas po, si Angela po ay may autism spectrum disorder with sensitivity issues po sa sensory po niya. Autism? Pero nagsasalita naman siya. Pupunta naman siya ng school, Doc. Nakaka-color naman siya. Nagsusulat. Alam niya yung information niya. Hindi ko ina-expect na... Autism exists on a spectrum po, Manny. So, many children like Angela po, they can learn, they can communicate, but they experience sensory difficulties po. So, merong mga bata na sensitive sa sounds, they may react differently, lalo na pag nagbago yung routine nila. Furthermore po, sa mga sounds like yung sounds po ng bell, ng kampana. So, nagkakaroon po sila ng difficulty pag naririnig po nila yung malalakas na tunog. So, just like Angela po, meron po siyang ganun. Just like po nung nangyari dun sa report na binigay ni teacher, nagkaroon po siya ng, what do you call this, behavioral reaction po doon po sa nangyaring pagbabago sa routine niya. So, nagkaroon po siya ng behavioral incidents sa school because of that. So, bali po, Doc, yung mga reaction po niya, yung pagwawala po niya sa school, it wasn't bad behavior po. It's not po, Mami. So, it's not intentional misbehavior. So, her brain responds strongly to what might seem minor to others. Parents often feel that way po, so don't worry po. Angela is a bright student po, and what she just experienced the world differently. So, what we can do po as parents and as teachers po, yung mga teachers po niya sa school, is to make her feel safe and secure. Alam ko, bilang isang ina,
Lagi kong iniisip na dapat ay kaya kong kontrolin lahat. At kung minsan iniisip kong baka may mali sa akin, kung si Angela ay nagkakaroon ng tantrums o nahihirapan sa mga bagay na sa ibang bata ay normal lang. Pero ngayon naintindihan ko na, hindi siya pasaway o maldita. Ipinapakita niya sa amin ang kanyang damdamin sa paraan na naiiba sa karamihan at kailangan lang natin siyang intindihin at suportahan. Angela, my little girl, ngayon alam ko na ang iyong mga reaksyon na hindi hadlang sa iyong kinabukasan. Your uniqueness, ang iyong pagiging sensitive sa paligid, ay bahagi ng kung sino ka. As your mother, I promise you that I won't leave you. Tutulungan kita, susuportahan kita, at ipapakita ko sa iyo na kahit iba ang mundo mo, kayang-kaya mo magtagumpay. Para kang kampana, anak, simple pero malinaw. At sa bawat paraan mo ng pakikipag-ugnayan, napapaalahanan mo kung gaano kahalaga ang pag-unawa at pag-alaga. At para sa akin, ito ang tunay na tagumpay, ang isang batang natututo, naunawaan at tinatanggap ng buong puso ng lahat. Para kang kampana, Angela, simple pero malinaw. At sa bawat paraan mo ng pagkikipag-ugnayan, napapaalalahanan mo ako kung gaano kahalaga ang pag-unawa at pag-alaga.